Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend dito sa Dear Dear Bex. Bex. O di ba habulan portion? Correct. Love it. Dear Bex, Kumusta ka, Bex? Happy Hello. Wednesday! Ito, brand new weekend mamaya ako na ichichika. Bakit medyo Ay, ano tayo? Medyo energized. Charing. oo, Sa pansin ano? ko nga sa kilay mo today, Di ba? Tsaka na-energize ka. finish na ang ano natin, ang blonde era. Naka-black hair na ulit ako. So, yan. Maganda Ikaw, naman, kamusta? bagay naman. Okay lang, sobrang productive. Gusto ko yung parang Gusto, pilit yung okay ako, okay, oo. Yung parang tinatry mo i-convince yung sarili mo na carry oo, ka. okay lang ako. Parang, in few days time, siguro 10 days na lang, tatanda na naman ulit tayo. So, Oo nga. ay 8 days na lang pala. Diyos ko, True, di ko na true. alam ang sarili kong, basta 8 days na lang, tatanda na ulit tayo. It's So, Virgo ayan. season. It's Virgo season. It's Beyonce season. Correct. Di ba? Ayan. Happy Wednesday mga bakla. Ano na kayo? Kaya nyo pa ba? Charing. Kaya niyo pa ba? Kasi ako, kapit na kapit na. Charing. And thank you so much sa ating mga supporters from the previous Dear Correct. Bex episode. And syempre dun sa last week na nag-tune in, 'di ba? Correct. Tsaka Oo. happy, happy, happy September. Burmans na, Paskuhan na, yun ang ganap. Ayun. So, Merry Correct. Christmas na agad. Charing. Correct. At naglalabasan na po ang mga Christmas song ni Mariah Carey at ni Sir, ano pa ang pangalan ni Sir? Si Jose George Jose Marichan. Marichan. Correct. Oo, ayan, 'di ba? At syempre, pressured na tayong lahat kasi malapit na naman po magsingila ng mga inaanak ng mga pangregalo, 'di Correct. ba? Ayan True, true, na. true. Syempre, ang daming kakatok sa inyong mga balurchi. At syempre, kailangan na rin mag-ready ng mga pangdekorasyon sa bahay, 'di ba? Para ma-feel Chula ang dyan. Christmas. True. Months na eh. Kayo, Bex, kailan kayo nagsisimula mag-decorate? Yung decoration namin last year nakaangat pa. So, dire-diretso na yan. Hindi, Hangga't walang nasisira. meron kasing ikinabit last year na trimming sa buong sala na Oh, garland. Eh, nakapukpok gets. siya. September na hindi pa naaalis. So, I guess hanggang Pasko na yan siya ulit. I love it. Pero usually, Okay. tinatapos namin yung Halloween. Tapos, tsaka kami nagde-decorate ng Magbabago. todohan. Ng, Correct. ano, I love it. yan. Gusto ko yan. Yung meron ang Pasko everyday. Correct. True. Eh, Love pag it. nag-NLP aki sa sala, iniiwas ko makita yung sabihin, ano ba yun, luma yung selfie, Pasko pa din. Oo, di na naiba. Ayan, I True. love it. So, ayun, thank you mga Bex ha. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-support. At supportahan nyo rin ang aming YouTube channel para yumaman Mm. na kami ni Baxter. Kaya nga, kailangan ko. Oo, I need kailangan it. ko din. Oo. True. Ayan, kaya-kaya yan. Sige, tayo na mag-mini baklita, mabilisan lang, no? Go, una ka na, Mm-mm. Bex. Siyempre, unang-una na dito yung yung kay Adele. 'Di ba, alam niyo naman mga Baxters na fanatics ako ni CZ Adele. So, si Adele, ang last niya tour is yung sa Germany, sa Munich. Tapos yung last day niya doon, hindi ko alam kung may kasunod pa 'to kasi wala naman siyang in-announce. Pero ang sabi niya kasi doon sa last day ng show niya sa Germany, ang hanashi niya, magpapahinga daw muna siya. Kasi Mm-mm. ang chika niya, 7 years naman daw niya kasing binuo yung buhay niya. Siyempre, Mm. para ma-enjoy naman niya, gusto niya na magpahinga muna. Ayun, indefinite pa kung kailan siya babalik.
Pero yan, last ano niya na yun, last day niya na ngayon sa Germany. And I think last league na rin niya yun. I mean, last leg of the show na din yun. Pero I think Yun. meron pa siyang a few, kasi di ba naka-ano siya, Vegas residency pa siya. Meron pa yata siyang a few more dates to Doon. perform. Oo, doon. Um, Pero ano na yun, parang tatapusin niya na lang yun tapos tsaka na siya pahinga. hiatus, pahinga. Kaya nga. Deserve naman ni Ateng yan. Kasi working hard Pero, naman talaga siya. Biruin niyo, after niyang i-release yung album niya noong 2022, tuloy-tuloy siya nagtutour and nagko-concert. So, laban girl, di ba? correct. Saka kailangan yung time sa anak niya. Tsaka baka gusto na rin niya magkaanak dun sa jowa niya. Hindi ako sure Si Pero, Angelo. Tama di ba, Angelo? yung anak Yung niya. Nakshi. Tapos, yung isa yung Rich Paul. Di ko masyadong bet pero sige go na lang. Support ko si ate. Masaya ako Correct. for her. Mm. Ayan, ang next naman natin as a Blooms, ayan. Yung, di ba June, nag 3-day concert yung Beanie sa New Frontier Theater and na-sold out siya agad. Right. Na Mm. nagdagdag ng show. So, on the third day of that show, in-announce nila na magkakaroon ng Grand Beanieverse sa Araneta dapat Mm. October to, na-move ng November kasi nga dami nilang ganap. So, dapat initially 2 days lang to, pero within 3 hours yata na sold out yung Araneta show nila, yung 2 nights. So, nagdagdag na naman ng third day. So, November 16, 17, 18 yata, parang ganyan. Or 17, 18, 19. Basta November. And na-sold out din agad yung third show within 3 hours. Naka-avail naman kami, pero medyo malayo na siya. Tsaka 4 na lang yung na-get namin. Dapat 5 kami. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kakapitan natin yung powers ng Mudrak Health. Ano mo na, pag mga concert, meron tayong hila ng very, very light. So, Oo. ayan. Congratulations, Bex. At least nakabili kayo. Pero kabog yung kasi gets yung una, yung sa New Frontier, na ang bilis na sold out. Kasi NFT lang yun, parang ilan-ilan lang, parang 2K lang yung capacity nun eh. Pero Mm. ito, yung Araneta yata is nasa 8 to 10K ang capacity. Tapos ang staging nila, wala sila dun sa front, nasa center sila ng Araneta. Yun yung stage nila paikot. Tapos buong Araneta yung sakop na audience. Kasi usually 'di ba nasa isang side lang yung Yeah. stage. So gagawin So, nilang parang Gresya ng atake. oo, Ganon. correct. Ganyan. And Oo. parang ilang days lang yung pagitan nito with the Dua Lipa concert. So, atak-atak tayo ng concert ng ganyang panahon. Correct. Ayan, Laban. Bex, na ano ko na-file ko na ng leave yung kay Dua. Kaya tuloy-tuloy na to. Correct. Oh Love my God, di it. ko kailangan mag-file ng leave. Naiyak. Correct. Ayan. Syempre, Ayan. ano pa ba yung mga iba nating chika? Ito yung Mpox. Dahil nga binabantayan natin to, meron na tayong 17 na cases. Pero itong 17 na to, start pa to nung 2022. And yung Oo. most of that is gumaling na. And wala pa naman tayong death sa Pinas. Pero meron tayong currently 8 active cases. So, ingat-ingat tayo dyan. And binasa ko to kanina, hindi ko lang matandaan masyado. At saka hindi ko naka-screenshot kasi. Parang most of this ay sexually transmitted. Parang na-get after makipag-keme sa merong ganun. So, yun yung means of Ayan. pagkakapasahan ng sakit. So, ingat-ingat tayo mga Bex at Oo. mask. And then, Ayun, ang sabi nga, mm, go. ayun, na ano, nabasa ko lang to na parang ang sabi nga, tama yon yung close contact, yun nga daw, skin to skin, yan, dyan mo Mm, makukuha yan, through bodily fluids, tapos pag contaminated daw yung materials ng bedding. So, di mm, ba nakakaloka? May mga correct. ganyang chika. Tapos, meron pa ditong sinasabi na the virus can also be transmitted during pregnancy from mother to fetus Yeah. or a newborn during or after birth.
Ayan. So, hindi naman daw, less contagious naman daw siya sa, maikukumpara sa ibang viral infection. Pero, madali kasi siyang mag-spread. Mm. So, ayun. Lalo na pag may close contact within household. So, kailangan na kailangan po natin mga Bex ng good hygiene. Yan, At number saka one. ang tsaka ng itsura niya, nakasite ka naman ng picturette. Oo, hindi nakakaganda. So, parang pag Oo. nagka-mpox ka, parang ang pakshit na ng aura mo. Parang gano'n yung Ina. 'di ba? Hindi ako nanggigigil ako. So ayun, Pero, avoid niyo po ano, avoid at all costs to be in close contact sa mga taong may sakit na merong symptoms ng mpox. At saka ayun, maging ano din tayo, maging, maingat din tayo sa tawag nito, close contact sa mga ano, hayop like mga aso, pusa kasi puwede din po nilang makuha yun, eh. It can be correct. transmitted, from animals to humans. And siyempre kailangan po stay informed tayo sa mga balita from DOH and World Health Organization. Mhm. Kakaloka, 'di ba? Ano bang Yeah, at symptoms saka nun, may idea ka? wala, eh. At saka another thing to note is parang kasi 'di ba the virus is called monkeypox pero parang pinapaiwasan na nabanggitin yung monkeypox parang mas idealist, mas ini-encourage na to call it mpox na lang kasi parang may racism na involved dun sa monkeypox na term nga kasi um the the disease coming from Africa. Parang mga ganong parang political correctness lang. So, iwas na lang tayo magbanggit nung virus mismo. Let's just call it mpox para iwas tawag nito, bagansya gani. Correct. Ayan, nakita ko na ang mga symptoms para lang aware ang ating mga Baxters. Ang chika, ang symptoms daw ay flu-like symptoms. So parang Hmm, flu, tapos may fever, tapos meron kang ano, sakit sa ulo, headache, ganyan, mm, muscle aches, and yung ano, feeling of fatigue, ayan. mhm, Tapos after daw noon, pag meron kang mga ganong sintomas, within a few days, magde-develop na po yung rashes. Magsisimula ito sa muka hanggang sa magse-spread na siya sa iyong katawan. So ayan, naggo-go through siya ng stages ano. So from red spots to blisters. Ay, tsaka. Tapos tapos mag-aano siya magfo-form into scab, scabs. mhm, Oo, na mm. magfo-fall off. So ganun yung development niya. So hindi nakakaganda mga Bex. So ingat tayo. True at saka pinapag-ingat din na parang umiwas muna sa mga spa at saka sa mga derma Ay, clinics. day! Oo Lalo na nga, yung mga ingat. yung mga on the spot lang nakita mo na derma clinic sa mga malls. Siguro kung Correct. meron kang resident na meron kang usual na pinupuntahan mo before, pero ingat pa din sa mga ganun. So, ayan. Watch out lang tayo mga bek sa mga ganyang bagay. Correct. Hindi nakakaganda mga Bex ano. Kaya ingat-ingat lang tayo. Correct. Ayan, so Ayan. ito na mag-dear Bex na tayo. Yes, Medyo tuloy-tuloy na 'to after natin magmaritesan. correct, medyo mahaba ang MMK ang atake natin for today. Tsareng, Oo. yan, simulan ko na ba? Sige, go Bex. Ikaw na. Ikaw Go. na. Sa self-fax magbabasa. Okay, go. Dear Bex, you can call me Sandra. I have a best friend since kindergarten called Carlo. In 2017, Carlo and I were supposed to see the Britney Spears Live in Manila concert together. But because of a last-minute work emergency, I wasn't able to make it. So, Bex, ito si Carlo, no? Kasi Britney Spears, eh. Correct. But, it must be fate because Carlo met my future husband that evening, si Marco. Marco's seat was right next to ours, but because he came alone and Carlo was also alone, they decided to bond together over the love of Britney. Ay, taray. Ay, The next morning, Carlo told me how infatuated he is with Marco and how they have a lot of al- they have a lot of things in common. Sabi niya, it was love at first sight. They started seeing each other a lot after that. But Carlo was never truly sure of how Marco felt or if he was at all gay.
Ayan. And then one evening, Carlo begged me to join them for dinner sa BGC. Ang taray specific, para mag-gauge ko daw si Marco. Para mag-gauge, sorry. Para Again. mag-gauge ko daw si Marco. Ayan. Carlo always wanted my opinion on men he's interested in. When I first laid eyes on Marco that night, I was stunned. Almost speechless at how good-looking he is. Mistiso, matangkad, and triathlete fit. Ang perfect naman. I Correct. also couldn't believe he was gay. I didn't realize it, but after several bottles of wine, me and Marco just started flirting with each quite heavily. I asked him on the spot if he was a gay in front of Carlo. Marco said he wasn't. I asked him to prove it, and it kissed me right then and there. I look across the table to see Carlos' jaw drop. He laughed awkwardly and said, "Me and Marco look perfect together and we should date," and so we did. Marco and I tied the knot on September 2019. Tama-tama, September na po mga Bex. It was beautiful wedding and Carlo was my man of honor. The three of us were inseparable and I was so happy to have two beautiful men in my life that love me unconditionally. Okay. I travel a lot for business, but I was secured with my relationship with Marco because he never had a roving eye. I truly was the only woman in his life. I came home from overseas unannounced one night to surprise Marco, only to find him in bed with another man, my Ay, best friend. Ugh. Nagwala ako. I was Ay. hysterical, literally throwing dishes around. It was the ultimate betrayal. I wouldn't let any of them Mm, leave until they answered all of my questions. I wanted to know mhm. everything, even if it hurts. We spent the next 6 hours in tears. I learned everything I knew was a lie. Carlo was my rock. He's been my twin since we were kids. So it broke my heart when he told me with tears running down his Bambi eyes. Hinira mo lang siya sa akin, Sandra. Ay, sorry. He was mine first and I'm claiming him back. It Oh, hurts because to some degree, I knew deep down it was true. If I were to be truly honest with myself, gut-punchingly honest, they share a special bond together that Marco and I never truly had. mm. God, ang bigat, I'm Correct? in a retreat house right now in Chiang Mai. Oh, chalet. Kailangan nasa Chiang Mai for my mental health. I have no plans of coming home anytime soon and would most likely spend the rest of the year traveling. I'm going through over events and dissecting them, trying to figure out if I did anything wrong. Was I the one who overstooped boundaries? Was I the selfish one? I have yet to answer any of these questions and may never even find them. As of this writing, my husband has moved in at Carlos Place, sorry, in Makati, and I may file an adultery case against them. To all my ladies out there, word of advice, if your man loves Britney or Beyonce or Gaga, etc., with passion, he's probably gay and sleeping with your best friend. Yes, this is me being petty. Kaloka doon. Sandra. Oh my God. So, i-breakdown natin ito. Ang So, si taray may Sa pag-breakdown. Oo, i-analyze natin 'no, kasi medyo ano, nakakaano, Warshock yung storya. So, si Sandra, may BFF na Kekisor. Correct, Tapos dapat watch sila ng Britney, pero hindi correct, naka-attack si ate mong Sandra. So, Gora alone si BFF Carlo. Dun niya correct. na-meet si Marco. Then, gusto mo yung may summarization? Oo, gusto ko yung Then, summarization on the spot. nag-bonding over Britney, naging close, then nag-dinner silang tatlo with Sandra. Doon na-meet ni Sandra si Marco for the first time. And then, naglandian yung Marco at Sandra, correct? Oo, Kasi, naglandian. Kasi nga, may ano, pag-challenge. Are oo, you gay? Mga ganon. oo, Prove it wiris daw wrong. Mga siyang ganyan. Correct. wis daw siyang Irisbektas. kekisor, correct. So, Oo. for the kiss, ganyan. Tapos, nung inask ni Sandra yung BFF kung go, carry lang, sabi naman ni Sabi Carlo, go, Gora kasi nga Bells. si Carlo mismo ang supportive na mag-date sila kasi nga daw Correct. bagay. Oo, kasi hindi naman nga daw kekisor si Marco. So, kinasal. Kaloka. Kinasal ng 2019.
Anniversary sana ngayon, oh. Charing. Correct. Tapos, gumora ng flumay si ate mong Sandra sa Kasi nga ibang traveler bansa. ang auntie mo. Correct, for workaloo. Pag-uwi, to surprise Marco, siya ang na-surprise. Dahil Correct. Nasa nagkekemihan isang sa kama. kama. Correct. O, tapos yun na, nagkaaminan na giniram lang daw yung 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 Otox. asawa. Si, Galing-galing. Marco. O ngayon, ano problema mo, Sandra? Charing! Shoot, si Sandra pala may kasalanan eh, Ako, no? hindi, charot lang. So, anong dapat, so, balak niyang kasuhan yung Ang dalawa. adultery. Oo. Anong advice natin kay ate mo? Ang hirap to kasi may kasal, may legal process na Mm-mm. involved. Ako kasi talaga, dito sa scenario na ito, ang nakikita ko talaga na selfish is yung dalawang bektas nating friend. Kasi, unang-una ha, si Carlo pa yung nag-push, bet na nga Mm. niya. De sana sinabi niya na, "Day, wala namang tirahan ng mga betchay kasi bet ko din Mm. ites eh." Tas sana may mga ganun siyang chika, di ba? Tapos, siya na rin sana, si Carlo, it's responsibility of Carlo din to say kay Sandra na, "Uy, Bex yan, hindi yan utos. Keme lang yan." Toro. Mm. Kasi siya yung maunang makakaramdam nun eh, dahil nag-bond na sila for a time dun sa concert nga. And then, with Marco naman, hindi ako naniniwala na dahil lang sa inom-inom kaya may mangyayari. May intensyon ka talaga. Ang inom ay booster para lumakas ang loob mo na gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin pag hindi ka lasing. So, Mm. Yeah. pakiramdam ko dito kay Marco, para lang yung ego niya, na alam mo yon kasi syempre, harap niya straight, hindi rin natin alam, baka kloseta pala si Marco, kaya Oo, ayaw din niya true. umamin ng harap-harapan na Most bekta siya. probably, Oo, kaya ang ginawa niya, pumatol naman siya dun sa Merly. sa challenge ni Sandra, which is wrong. Tapos ngayon, ang nakaka-frustrate lang diyan sa situation is, bakit pa tayo umabot sa kasalan kung hindi rin naman pala seryosohan yung Toro. intensyon. Parang for me, okay lang na na girlfriend boyfriend na lang. Tapos bigla magbe-break kasi nga na-realize in the process na hindi hindi talaga nagwo-workout si Marco para sa babae. Yung gano'n. True. So, ang advice ko sa'yo, Sandra, hindi ako masyadong sure about, alam ko namang valid yung reason mo para mag-file ng adultery case, Yeah. Pero ako, for me, tama naman yung ginawa mo na umalis ka muna sa Pilipinas para mag-move on kasi mahirap talaga yung pinagdaanan mo, lalo na kung yung best friend mo pa ang trumaydoro Mm. sa'yo. Yan ang True. pinaka-worst thing na you could imagine na magagawa sa'yo ng kaibigan mo. So, Mhm. ako, pag-isipan mo mabuti yung about sa adultery case, pero ako push ako for annulment since wala pa namang divorce sa Pilipinas. So, annulment muna tayo. Tapos siguro, kung makakatulong para maging strong yung case para tuluyan ng maanal, i-push mo na yung adultery. Kasi yun naman talaga yung nangyari eh. Mhm. 'Di ba? Kasi mamaya, bumagal pa yung usad ng kaso kasi walang valid reason. Pero at least ito, may valid reason. Kaya talagang mapupush ang annulment. Yun lang yung True. advice ko kay Sandra. Ikaw, Bex. So, this is another a story na or a situation wherein divorce would have come in handy kasi parang alam mo yun, parang ang hirap kasi ang hesitation kasi with annulment right now is mahal siya and it's gonna take some time. I'm not saying naman na divorce is that easy, pero it's gonna be a lot easier sana if kung merong divorce. So, pass the divorce law now. We need it. Okay. When it comes to naman with Sandra, Marco, and Carlo, ang pinaka-bothered ako is dun sa best friend na part. Hmm. Ako kasi, for example with Jonah, more than,
ang atake ko sa mga nagiging jowa kasi ni Bex, ano eh, yung the way na ang atake ko pag may mga jowa yung pinsan ko, o yung mga pinsan ko or yung sister ko, yung protective ka, na Correct. kikilatisin mo, yung kikilalanin mo, ganyan. Mm. Yung hindi ka agad okay. Yung in the first meeting, parang tatansyahin mo, tapos tsaka mo ichichika kung carry or hindi. Hindi ako yung type na mabebetan ko yun. Alam mo yung gano'n? Yung 'pag alam kong attached na 'tong tao na 'to to someone close to me or kahit hindi ko ka-close basta attached na siya to someone, may distance na agad with me. Ang mahirap nga lang dito kasi mas naunang na-meet ni Carlo si Marco. Pero kahit na kasi you allowed it to happen. Ikaw yung si Carlo mismo yung hinayaan mong mangyari na maging sila, ikasal pa sila, gano'n. So, that's on you. Dapat ikaw na din yung dumistansya. Correct. Um, Hindi, tsaka yun nga, dapat sinabi niya on the get-go na, "Uy, bet ko 'to, wag mo namang ikeme." Gano'n. Oo, Tsaka, true. "Ramdam ko na bektas 'to, wag ka maniniwala na ano, paminta 'to." Yung mga gano'n, Correct, 'di correct, ba? correct. Mm. Parang hindi siguro ano 'to, this is another alam mo nag-a-assume na lang tayo 'no, kasi ang hirap nung Hindi situation. naman natin sila kilala, eh. Kumbaga Oo, true. judge lang natin 'to based sa story na nakuha Oo. natin. Puwede kasing itong si Carlo and si Sandra, they consider themselves best friends dahil matagal na silang magkaibigan ever since kindergarten. Pero I don't think it's a kind of friendship na best friends. Alam mo yung gano'n? Kasi Mm. ano, eh, yung friendship is yung pagiging mag-best friend, it's a lot more than the time na naging friends kayo, eh. It's actually more on the connection, kung gaano kayo ka-open sa isa't isa, yung Right. likes and dislikes niyo, mga ganyan. Hindi siya dun nabe-based sa kung gaano kayo katagal magkakilala. Kasi ako meron din naman akong mga kababata na kakilala ko ever since bata ako, pero I don't really consider them my best friends anymore just because the relationship wasn't the same as it was when we were kids. Parang gano'n. Mm. So, baka hindi gano'n Tsaka nasa ka-valued. level oo, at tsaka nasa level ng ano 'yan, ng, ano ba, ng pagiging komportable mo sa tao to open up Mm, everything. mhm. Talagang tama naman 'yun, hindi lang talaga sa tagal, eh. Parang hindi ko maintindihan kasi para tayong yin-yang. Gano'n kasi yung Oo, atake nating dalawa, eh. Alam ko 'pag hindi ka okey, alam ko din 'pag happy ka. So, alam true. ko din kung paano ako magsi-space, alam ko din kung paano ako magiging honest, alam ko din kung kailangan ko ba sabihin ngayon o medyo i-later ko muna, yung mga gano'n. Oo, So, true. parang basta may mga gano'ng relationship na hindi mo talaga ma-e-explain and I don't Mm, think gano'n yung relationship nilang dalawa, tama ka dun. true. Ni 'Di ba Sandra and, Carlo. Carlo, kasi 'di ba the thing na ay the fact na nagawa yun ni Carlo, I don't think their friendship was really or the foundation of the friendship wasn't that strong. For sa ate mong girl naman, um, I know it will feel good siguro to it might help if kakasuhan mo sila, parang if yun yung way mo to gante. But at the end of the day, will it give you the peace of mind or alam mo yun? Kasi una gastos yan, legal proceeding yan, mahabang alam mo yun, parang it will drag on for longer time na Mm, you could have just I mean, I know masakit siya, pero alam mo yun, parang just stay away, ganyan. I-ano mo na lang. More than dun sa adultery case, I think prioritize mo yung your separation with um Marco kasi I don't think it's worth it and you deserve more, you deserve better. No, alam mo yun, importante mm. na sa mga ganito kasing ano, yung mga ganitong challenges in life, dun shake up yung confidence natin, yung self-worth natin, ganyan. Just know your worth and you are not worth Yes. the the money, the pain, the alam mo yun, yung
yung sakit na mas mapapahaba pa. Parang bigay mo na sa sarili mo yung peace of mind na at least dun sa nangyari, ikaw yung pinaka clear yung conscience, 'di ba? Kasi Yeah. wala kang ginawa to either of them. Mm. Yun, that's my peace. Ganyan. Yeah. Ayun, so sana Sandra nakatulong kami sa'yo. Ang dami naming Correct. hanash, 'di ba? So mga mag-reflect ka muna diyan sa Chiang Mai and umawra ka, day. 'Pag merong Oo, ano, correct. magpalampasin, aura, 'di ba? Gano'n ang atake. Ayan. Siyempre baka kung saan pa tayo mapunta ano, Sige, mag-ano na go. tayo, Jonas Brothers. And of At course, ang meltdown. 'yan. Meltdown. Yan. Sige, ikaw muna, Bex. Meron ka ba? Wala, charot. Hindi siguro ang isa sa mga naba-bother ako is yung mga manager na mahilig mag-micromanage, yung parang walang tiwala Mm. sa empleyado. Yeah. Hate na hate ko yun kasi unang-una ayoko ng fina-follow up ako kasi ginagawa ko na nga. Mm. Second, aware as an employee, aware ka naman kung kailan yung deadline mo. So, pag meron kunyari, kanina lang 'to nangyari, may sinabi ay shit baka nakikinig, wag na pala. So, ano yun, basta pag meron akong sinabing deadline na I will send it before 5, magtiwala ka na before 5 ko ise-send. You don't need Mm. to follow up on me ng mga 3 PM kasi nga before 5 ko nga ise-send. 'Di ba ang Mm. layo ng 3 sa 5 PM, yung Oo, mga gano'n. correct, So correct. parang Update kapag 5 na tapos wala pa din. Ganun dapat. correct, puwede naman o di kaya mag-heads up ka mga an hour before na, "I couldn't make it sa 5, can we move it to 6?" Mga Correct. ganyan. So, kumbaga parang may sarili naman po tayong pag-iisip ano at common sense. So, 'wag po Mm. tayong masyadong, entitled na as a boss, ikaw na yung nag-decide para sa empleyado mo, 'wag po tayong gano'n. So, yun lang Mhm. naman ang Yeah. aking Jonas Brothers. Ako naman, ang meltdown ko is yung mga taong mahilig magsabi ng no offense. Kasi, alam mo yun, pag nag-disclaimer ka ng gano'n, alam mo na offensive yung sasabihin mo. So, Oo, it's either 'wag mo na lang sabihin at all kasi alam mong baka maka-offend ka or just say it as it is tapos mag-ano ka na lang, mag-sorry ka na lang if alam mo 'yun, parang ayoko na sobrang na pet peeve ko lang yung no offense, parang okey, 'yun lang naman. hindi, no offense, charot. Ayan, and siyempre gets ko na, um you really have to believe in yourself 'pag napasok ka sa isang situation na feeling mo hindi mo kaya. Mhm. Kasi may mga bagay na akala mo like for example, may mga bagay na akala mo hindi mo kaya kasi ano bang alam ko sa let's say, ano bang alam ko sa SEO? Never naman ako nag-aral nun. Pero Hmm. if you will just use your resources available online, dahil nga sobrang advanced na ng technology ngayong mga panahon na 'to, you can learn and you Mm. can, tawag nito, you can own it na kaya mo 'to. Hmm. Parang go ka lang gaya nga ng sinabi nila 'pag may opportunity na binato sa'yo, kunin mo lang ng kunin. Wag mo silang palalampasin kasi it could lead you, to somewhere na talagang gusto mo. Kumbaga lahat Mm. naman na nangyari sa buhay mo ay ano ba 'yan, may dahilan. So kung Yeah. halimbawang napunta ka sa ganito, it will lead you to something else better na on a different path. So yun, kailangan mo lang ng confidence, magtiwala ka sa sarili mo sa kahit anong bagay na gusto mong gawin and then the rest will follow. Mhm. Ayan. Ako naman gets ko na when you feel like you need to take yourself, um out of a situation, you always can. Kaya mo 'yan. You always have the choice to. Like me, um, uh, God, I've oh. I've be nakapag-resign ako sa work ko because Oh my God, congratulations. so I did Kunyari di ko pero alam. work pa ako ngayong September. Meron pa akong 1 Oo. month. Pero ano na lang 'yun, parang transitional period. Because to be honest, the past few months talaga has been really yung mental health ko is kind of struggling. I know depression sometimes if you feel like it equals to sadness. Pero one sign lang kasi ng depression yung sadness. I don't feel sad all the time. Mostly mas nandun ako sa anxiety. And kasi meron akong parang
signs na nakikita with myself na I know I'm self-diagnosing pero kilala ko naman kasi yung self ko. Yung parang yung sleeping patterns ko, yung eating habits ko, yung environment ko, it's so chaotic. So yung feeling ko yun yung Mm. manifestation. So I'm gonna take this break. Break ako ng a few months to from work lang naman. Mm. To do other things, to do the things na para lang mabuhay ulit yung passion ko for Passion. mm, Yes. Oo. yan. So, I'm excited for the coming Burr months. Yeah. So, yun. Yes. Laban. Congratulations, Bex, and I'm so proud of you. And yun naman lagi ang aming sinasabi ni Bex na you prioritize yourself, Pero, 'di ba? No matter what, sa lahat na nangyayari sa buong buhay mo, ma-career man 'yan o love life sa pamilya, sarili mo muna unahin mo. Saan ka ba sasaya? true. Saan ka ba magkakaroon ng peace of mind? 'Yan ang pinakaimportante. So, Ang ano nga ayan, when I submitted my letter, syempre tinawagan ako agad. Tapos after nung phone call na yun, parang ako nakahinga ng maluwag agad. Parang na-lift agad lahat na. Ibig sabihin, yun yung kine-carry ko talaga. Yung correct. yung And I'm happy na malaya ka na, 'di ba? At least wala na so, tayong masyadong um, kakarin. wala ka na Kaya yan. masyadong alalahanin, 'di Correct. ba? Ayan. Ano na And lang, pera syempre, na lang. Pupunta na lang talaga. naku, malayo ang mararating mo kasi maraming may kailangan ngayon ng graphics designer, fashion illustrator. So, Pero, lahat ng kumpanya kailangan yun. So, di ka mawawalan, Bex. Huwag ka correct, mag-alala. And correct, with the correct. portfolio that you have already, it's very competitive. Magkakatalo na lang sa may budget pa sila sa'yo. Di Correct. ba? Yan, Pero, yan ang So, ayan mga Bex, maraming maraming salamat sa inyong pag-tune in sa another correct. episode ng Dear Bex. And syempre, sa lahat ng mga gustong mag-participate, mag-engage sa amin, i-follow nyo na kami sa aming social media account. At Baxter's Podcast. That's BEKXCERZ Podcast. And you can email us, baxterspodcast@gmail.com para sa mga sulat nyo, mga questions, and whatever. Ganyan. And yun, Ayan. subscribe, follow, rate us, give us 5 stars, mag-comment kayo, i-bash nyo kami, bala kayo. Saring. Kaya nga, kung dyan ba kami sisikat, edi go. Tsarek. Ayan, syempre, yung mga listeners namin, di namin mabati isa-isa, no? Kasi baka maloka na yung iba nating ibang listeners. Pero, Magsiselos na sila. So, yung mga ibang listeners na di namin nababate, isend nyo na kung gusto nyo magpa-shoutout para sa next week episode namin, mababati po namin kayo. true. So, yun. Tapos na. Thank you. Thank Thank you you for mga listening. Bex. Correct. Oo nga. Happy Wednesday at konting push na lang weekend na, wag sasamaan loob. Pero, past OG bill now, past divorce law now, always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.